Message to Senator Amy Marcos. Maraming salamat kasi sa dami ng mga local government units at saka sa dami din ng kailangang puntahan ay napili yung Taguig. Kanina narinig naman natin si Senator Amy nung sinabi niya na may history talaga yung ama niya dito sa Taguig. Sa kabila ng napakalaki ng bansa natin ay napasyalan kami. Siyempre kasama ng ating super ate Senator Amy Marcos, ang ating pinakamahal na mayor, Ate Rani Cayetano. Isang masigatong palakpakan naman dyan! Kaya hindi makapalakpak dahil nasa cellphone nakatulog. Pati yung media ng Senate nandito. Kaya ng NCR meet, no? Okay, maraming salamat. Magandang umaga pa ba? Ano lang? 10:48, umaga pa. Wala pang pakain. Kayo talaga. O, ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. Happy ako at sinalubong ako ni Mayora Rani, ang buong tropa ng Vice Mayor, ang ating mga konsehalis. Higit sa lahat, may escort service pa ako mula sa Pateros hanggang dito ni Congressman. Ayan. So, fully occupied. At happy po ako nakapagbigay tayo ng 2,000 solo parents ng konting tulong sa kanila, bawat isa 3,000 piso. At ganun din sa Pateros. Halo-halo naman doon, may mga solo parents at maraming PWD na binigyan din ng ganung halaga, pero isang linggo lang sila. So maraming salamat sa DSWD na na-rush nila yung 2,000 dito. Thank you. Namigay rin kami ng school bag at ng Nutriban at nandyan yung mga Nutribus. Higit sa lahat, nakabigay naman tayo ng kahit pa paano ng mga natitira pang school bag at back to school na yung mga bagets natin. At dumadating yung mga solo parents, hindi na daw nakapag-shopping o nakapamili ng mga bagong gamit na bata. Oo nga, nagbigay pa kami ng laruan para makatuwa naman yung mga bata. Senator, ano mo yung paalala natin sa mga beneficiaries, especially sa paggastos ng mga pera? Well, palagay ko yung mga solo parents, alam na yung gagawin. Pagkat ang mahal-mahal naman ng mga bilihin ngayon, wala tayong magawa sa LPG, sa gasolina, na puros imported, pero syempre, tipid-tipid muna at alam natin na ayaw nating gastusin sa walang kamatayan tongit at iba pa. Kailangan talaga sa pagkain na muna at ang mahal-mahal. Senator, speaking of pagkain, ang position sa rice price po, dapat unahin ng gobyerno yung pag-import o mas unahin nila yung local farmers at sa tingin ninyo, Senator, ano kaya magiging epekto kung unahin ng gobyerno sa pag-import? Super kulit ko na parang ko sinasabi, unahin, simutin muna lahat ng makukuhang bigas, asukal, noon din yung sibuyas. Unahin muna, simutin muna ang meron dito sa lokal. Ang mga bukid natin ay marami pang bigas sa totoo lang dahil may natitira pang nagbebenta sa Nueva Ecija, sa Isabela, sa amin, pati sa South Cotabato, 25 pesos, 25 pesos kada kilo. Ang imported, FOB pa lamang nasa 42 na. Kaya sana simutin muna ng NFA ito at ang pinangangambahan na naman ng mga magsasaka sa amin, baka naman pagpasok ng imported,
sasapawan na naman yung bagong ani. Kasi mag-aanihan na sa bukid sa loob ng isang linggo. By the 3rd week of September, all through October, that's the major first harvest. So, baka magkasabay na naman. Yan ang nangyari nung nag-import na napakakuli na ng sibuyas. Siyempre, ayaw nang bilhin yung mamahaling pula na lokal nung natabunan ng sangkatutak na puti na imported. Ganon din yung asukal na pumasok yung imported na asukal nung kasagsagan ng milling season. Sana konting timing at huwag naman sobrang dami. Senator, nanawagan po isang grupo ng mga magsasaka sa gobyerno na kaisang kapyasan daw yung buwis sa mga imported rice at agri-products na importers ng daw ang kakinabang. Hinirit nilang mas lakihan yung budget sa mga magsasaka para mas mapalakas yung local production. Kilala ko yung mga yon. Parang magbarkada kami, nangungulit kami ng stereophonic magkabila. Oo, dapat unahin talaga. Alam naman natin, importation is not sustainable, neither are subsidies. But at the end of the day, we have to invest in our countryside, finally, so that we can become competitive and achieve security. Senator, yung siling na buyo po, lalo pong tumaas na yan. Ano na, nasa 700 na daw. Nanggaling ko sa Zamboanga, bitin yung mga hot moro at walang sili. Kaya nga, yan ang problema. Kung tutuusin, ang sili, talaga naman pwedeng itanim, miski sa paso, kung bakit nagkulang, nakakapagtaka. Sana konting planning sa atin at baka ang sagot na naman ay importation. Kung na importation lagi, andyan pa rin ang ating mga magsasaka. Dapat unahin yung local farmers. Yeah, yan nga sinasabi ko. Unang-una, simutin muna. Dami-dami pa sa Mindanao. Ang dami pa sa Nueva Ecija. Yung mga biofertilizer. Ang baba ng presyo ng ani nila, nasa 25 pesos. Ba't hindi muna yun ang bilhin? Ang pagkaalam ko, ang NFA, 75%, 3/4 of their budget remains intact. Hindi pa sila namimili. Kailan pa sila namimili? Taon-taon naman, ito yung panahon na tinatawag sa Ilocano. Ayan, guys, alam mo yun. Gawat. Gawat ang tawag ng gawat, taghirap. Kasi July, August, pag-umpisa ng September, gutom talaga ang papalarin pagkat alam na natin, wala na maani. So, inaantay lang yung first cropping. Habang nag-iintay, dun sana papasok yung na-imbak na mga palay at bigas ng NFA. Yun ang ilalabas, hindi magkakaganito yung presyo ng palay kung tama yung kanilang projection sana. Senator, sa issue po ng mga comments dun sa WBS, kasi sinabi po ni Jay Patong-Baka, Director po ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Nabasa ko, pero pasensya, hindi ko alam kasi inaalam pa namin kung totoo o hindi. Ano ba talaga yung sitwasyon. Nabasa rin namin lang Kaya alamin ko muna bago mag-comment. Ang daldal ko Thank you, Senator. Thank you so much. Sila dito, ano yung paalala natin sila? May nakatanggap sila ng financial assistance. Base sa database ng Taguig, may nakatala po tayong around 2,000 solo parents. Sila po yung napili nating sector nung napasabihan po tayo ng tanggapan ni Senator Aimee na nais niyang magkaloob ng tulong through DSWD AIX dito sa ating syudad. Sila yung na-identify natin, sila yung binolunteer natin na sector na tulungan ng programa. Dahil talagang mabigat kapag nag-iisa ka at kailangan mo itaguyod yung pamilya mo. Napakahalaga na lahat ng supportang makukuha mo. Lalo na pag ikaw ay solo parent, you have to work and you also have to attend to the needs of your children. Kaya nung nalaman namin na may ganitong programa, napagpasyahan ko bilang mayor ng Taguig na sila yung sektor na mabigyan ng tulong. Mayor, ano yung paalala natin sa mga parents ngayong nakatanggap po sila ng financial assistance? Na gamitin ang halagang makukuha sa pagtusto sa pangangailangan ng pamilya, yung mga basics. Bilang solo parent, grabe yung responsibility nila Kaya alam ko naman na sila, pinagkakasya nila kung ano yung dumadating sa kanila. So I'm sure naman na lahat sila ay mag-iingat sa pag-spend nung pera. Alam mo ngayong panahon na to, maliit na halaga na matatanggap, napakalaking tulong talaga. So,
yun ang aking paalala sa kanila na pahalagahan yung anumang tulong na ibinibigay at gamitin sa pinaka-basic na pangangailangan. Mayor, last question, your message to Senator Amy Marcos. Maraming salamat kasi sa dami ng mga local government units at saka sa dami din ng kailangang puntahan ay napili yung Taguig na puntahan. Kanina narinig naman natin si Senator Amy nung sinabi niya na may history talaga yung ama niya dito sa Taguig. At nagagalak kami, 10 ng aming mga opisyales, ang mga konsehal natin, si Vice Mayor nandito at si Pamadig nandito, na sa kabila ng napakalaki ng bansa natin ay napasyalan kami. So ganoon naman tayong mga local government officials, we do appreciate kapag tayo ay napapansin o napapadalahan ng tulong diretso sa ating mga constituents, yung mga national government officials natin. So masaya kami kasi nandiyan rin yung pagsuporta ni Senador Alan, Senador Pia, and then si Senator Amy ay kasama din na nag-extend ng help. And then a couple of senators pa din na tumutulong sa atin. Thank you, Mayor. Maraming salamat po. Thank you so much. Thank you, Mayor. Thank you po.